Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon, ngayon po ay Friday morning, Good Friday, March 29, 2024. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang ating pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Roma chapter 5 verse 8. Ganito ang sinasabi: ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Very timely yung ating morning devotion para sa umagang ito ng Good Friday, sapagkat ngayon ay inaalala natin yung dakilang pagmamahal ng ating Panginoon, yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, na kung saan para sa ating mga mananampalataya ay napakahalaga, sapagkat kung hindi namatay ang ating Panginoon, tayo ay pinakakawawa sa kanyang mga nilalang. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, siya ay namatay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi nga po dito sa Roma chapter 5 verse 8, bakit ito ginawa ng ating Panginoon? Dahil ipinadama niya yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So tayo po ba, mga kapatid, paano po ba natin ipinapadama yung ating pag-ibig sa ating Panginoon? Natatapos lang po ba sa pagsasabi nating I love you Lord? Si Jesus hindi natatapos sa kanyang pangako. Meron siyang ginawa para sa bawat isa sa atin. Ito ay ang ialay niya yung kanyang sariling buhay. Bakit niya ito ginawa? Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, upang pasanin ang bigat ng kasalanan ng sanglibutan. At dahil sa kanyang ginawa, tayo ay pinatawad, tayo ay pinalaya sa tanikala ng kasalanan, at tayo ngayon ay malaya na makakapasok sa Holies of Holies, at tunay nga na tayo ay meron ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. Pangalawa, si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. So ito ay ginawa niya dahil sa ating mga kasalanan. Siya na walang sala, siya na walang bahid kasalanan ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, hinugasan niya tayo, at tayo ngayon ay malinis na sa kanyang banal na harapan. Kaya naman, ano ang dapat natin gawin? Dapat natin itong ipagpasalamat. Dapat natin itong ibalik sa kanya sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat, at patuloy na ipaglingkod ang ating mga buhay sa kanya, na kung saan dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, ipinadama niya yung kanyang pag-ibig, kaya naman inialay niya yung kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin. So ngayong panahon ng Lenten season, ngayong panahon ng Holy Week, it is a time para tayo mag-reflect tuon sa ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ano yung pwede nating gawin? Ano yung pwede nating ibigay para sa Kanya? Ano yung pwede nating ipakita bilang tanda na tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat, at na-appreciate natin yung ginawang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Nawa, ngayong Good Friday,
sama-sama tayong mag-reflect, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon at alalahanin natin yung ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dumako po tayo sa ating prayer time para sa umagang ito. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa umagang ito ng Good Friday, na kung saan sa mga oras na ito inaalala namin yung iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin, na kung saan dahil sa laki ng pag-ibig mo, inialay mo ang iyong sariling buhay para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kaya naman tulungan mo kami, Panginoon, na ma-enjoy ang ginawa mong ito sa bawat isa sa amin. Pahalagahan namin ito sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod, patuloy na pagkilala sa iyo, patuloy na pagsunod sa iyong dakilang kalooban, at patuloy na tumulong sa aming mga kapwa. Samahan niyo po kami sa panahong ito. We pray, Panginoon, na mai-celebrate namin ang iyong ginawang pagpapakasakit na naayon sa iyong dakilang kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy ding maglingkod sa iyo despite sa marami pong mga challenges, marami pong mga pagsubok, marami pong mga na-encounter kami na maaring makapagpahina ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, at nawa samahan niyo kami sa pakikinig ng iyong mga dakilang salita mamaya po sa celebration namin ng 7 last word, na ang huling iyong 7 wika sa krus ng Kalbaryo ay magbigay ng impact sa bawat isa sa amin upang mas lumalim pa, mas tumibay pa, mas tumatag pa ang aming buhay bilang mananampalataya. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko po ang bawat isang nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. At nawa ay ikaw din po ang kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin, na may mga karamdaman. In Jesus' name, pagalingin niyo po sila, at nawa ay sa pamamagitan nito may paglingkod nila ang kanilang buhay na may katapatan sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa kabuuan ng araw na ito at sa mga susunod pang araw, lalo tigit, Panginoon, sa pagse-celebrate namin ng iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na nanonood, nakikinig. Ano man po ang kanilang ginagawa, samahan niyo po sila. Ganoon din po ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Marami pong salamat, pagpalain niyo po sila. At ganoon din po yung mga kapatid namin na nasa kanilang mga probinsya. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagta-travel. Nawa, ma-enjoy nila yung pagkikita-kita ng mga magkakamag-anak. At higit sa lahat, mag-glorify ka sa lahat, sa iba't ibang kaparaanan, kahit saan man kami dako naroroon sa mga kapanahonang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na lumang morning devotion para sa umagang ito ng Friday, Good Friday. I hope and I pray na tayo po ay pumunta sa ating mga churches. Celebrate natin ang 7 last word, ang muling 7 wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin natin, enjoy natin dahil ito ay talagang para sa atin. Ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. At nawa, pahalagahan natin ito sa pamamagitan ng paglilingkod ng may katapatan at patuloy na kilalanin ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses.
lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!